Ngayon, pag halimbawang baha, may mga tumatawid pa rin dito. Meron pag yelo ng level ng tubig, pwede pa. Yung red, hindi na. Bawal na. Kasi, bawal na kasi maat na yung dagat. Pero ba't mas pinipili ng taong tumawid dito kumpara doon sa hanging bridge? Kasi mas malayo daw. Yung mga motor, maraming dumadaan dito na motor. Yung mga four wheels naman natatawid dito, saan sila dumadaan? Yung mga pupunta sa Banggod, doon sila dadaan. Yung mga punta naman dito, Lobat o kahit Tubo-Tuloy ba, dito dadaan. Yung mga ganitong tawiran ay yung mga pangkaraniwang tawiran na dito sa Cordillera. Dahil nga sa bulubundukin, marami yung mga ilog na mahirap gawan ng tulay. Kaya ito yung pinaka-the best o ito yung pinakamadaling gawing daanan para matawiran ito mga ganitong ilog. Tingnan nyo naman, isa to sa mga lumang hanging bridge na matatagpuan dito sa Luba, Abra. So dito sa kabila, meron ng bagong kalsada na maging yung mga motorista, yung mga four wheels na sasakyan ay kaya nang makatawid. Pero dati, nung wala pang ganitong konkretong daanan, ay eto yung dinadaanan ng mga tao. Medyo delikado dahil nga sa tingnan nyo naman, luma na at kinakalawang na rin yung ilang mga tali. So delikado para sa mga tatawid ng sabay-sabay dito sa hanging bridge. Buti na lang at meron ng mga ganitong daanan. Kita kasi natin sa drone shot na marami yung kabahayan dun banda, kaya napaka-importante ng magandang daanan para mapuntahan yon. May sticker kayo doon? Meron. Imagine, sa gitna na itong kabundukan, meron tayong subscriber. Kung galing doon sa Palayan, may ibang daanan na doon. Oh, meron. Saan yung mas malapit? Ito, doon. Papuntang footbridge, kuya. Mas malapit dito kuya. Ayun. Daan na tayo ng Palayan kasi kanina ko pang naririnig yan mula pa man doon sa mga naunang nakatambay dito. Puntahan natin para maipakita natin kung gaano nga ba kaganda itong Palayan. Ano? Palayan view deck, ano? Oo kuya. Nasa mahigit 20 minutes lang yung layo mula doon sa hanging bridge na pinag-umpisahan natin at narating po natin itong Palayan View Deck. Mula doon sa baba hanggang dito sa taas ay talaga namang napahanga tayo sa ganda ng kalsadang nadaanan natin. So wala po ditong palayan, walang taniman ng palay, pero itong kalsadang to, yung tinatawag na palayan. Kaya yung view deck na matatagpuan lang sa gilid mismo na itong kalsada ay tinawag na ring Palayan View Deck. Dahil nga sa unti-unti nang sumisikat etong lugar, kaya dumadami na rin yung mga negosyo na nakapwesto lang din dito sa kalsada. Araw ng linggo ngayon, kaya naman makikita po natin yung dami ng tao na unti-unting nagsisidatingan dito sa bahaging eto ng bundok. Kanina, nung dumating tayo, ay hindi pa ganun kadami yung sasakyan. Pero ngayon, dalawang hilera na ng mga four wheels yung makikita natin dito. So dito banda yung mga four wheels, doon naman sa kabila, etong mga motor. At doon sa unahan, makikita na po natin yung view deck. So mula dito hanggang doon sa mismong view deck ay nasa mayigit 200 meters yung kailangan lang lakarin bago marating yung pinaka magandang part na itong view deck. Grabe, sobrang dami na mga motorista ngayon dito. Ayan o. Naalala ko dito, yung nangyari doon sa Daang Kalikasan, ganito din. Biglang dumami yung mga motorista, biglang dumami yung mga nagtitinda, at talaga namang dinagsa yung ibabaw na bahagi ng kabundukan. So malaking tulong yung ganito para nga madagdagan o makilala pa etong bahaging eto ng Abra. Siyempre, pag halimbawang marami yung tao, maraming negosyo, mas nakikilala yung probinsya.
Dahil nga sa nitong nakaraang buwan lang binuksan itong Palayan View Deck, kaya hanggang ngayon ay wala pa itong entrance fee. So makikita po natin na libre pang nakakapasok dito yung mga turista para nga ma-enjoy itong view deck. Dito, pagpasok ng mga turista, kailangan nilang mag-log dito, lagay yung mga impormasyon na kailangan para ma-monitor yung mga pumapasok dito sa view deck. Dito pa lang, sa bahaging ito ng bundok ay talaga namang napakaganda na ng view. Kaya mula dun sa parking hanggang dun sa taas na itong view deck ay marami na sa ating mga kababayan, yung mga turista na nakahanda na yung mga cellphone o nagpipicture-picture na dahil nga sa kahit saan ka tumingin dito, 360 degrees, napakaganda ng view. Tanaw mo itong mga malawak na kinatatayo ng pine trees at dito naman, ito mga kabundukan na sakop ng Abra at Ilocos Sur. Dati kasi yung punduan dito ng buhangin. December ata yun, na-discover ito. Kasi tambakan dyan ng ng mga buhangin. Tapos nung lagi nilang kinakampingan, ayun, unti-unti nang nadibilap. Dito banda, sir, Pilar. Hindi po sakop ito ng Villavicencio, ibang munisipyo. Dito banda, sir, diyan po yung Villavicencio. Tapos doon banda, sir, diyan yung Ilocos. Ito yung bahaging to, Abra. Opo. Tapos doon, Ilocos. May barangay dyan. Tapos may kalsada doon na kabila. Puro kakaliwa. Kaliwa lang Tapos lahat. may barangay doon sa baba na. Kasama pa kayo doon. Hindi na siguro. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Sige po. Grabe, ang bait ng mga taga rito. Ayan, so quick stop lang po yung ginawa natin dito sa Palayan View Deck kasi mula dito sa taas na itong bundok, bababa po tayo papunta doon sa ilog kung saan makikita yung ating destinasyon ngayong araw. Grabing biyahe yun. Taas, is puro off-road. Oo. Ayan, so matapos lamang ang halos isang oras na travel mula doon sa Palayan View Deck, ay narating na rin po natin itong napakahabang hanging bridge na matatagpuan lang dito sa Luba, Abra. Tingnan nyo naman, mula dito hanggang doon sa kabila na itong ilog, talaga namang nakakalula yung haba. So sa ngayon, makikita po nating walang tumatawid na tao dito sa hanging bridge at alamin po natin kung bakit. Tingnan nyo, kanina wala pang ulan dyan pero ngayon parang mabilis siyang lumalapit dito kaya unahan na po natin yung ulan. Para sa mga nag-message sa amin na nagre-request, puntahan daw namin itong hanging bridge. Ito na yung request nyo. At dito, makikita po natin kung gaano kahaba itong tawiran. Dito pa nga lang, naalog-alog na. Yan, dahil nga sa tanging itong mga kableng gawa sa bakal yung humahawak dito sa tulay, kaya para po siyang dumuduyan. Hindi pa man tayo ganun kalayo mula dito sa bungad, ramdam na po natin dito yung pag-alog. Buti na lang at hindi siya ganun kataas. Dahil nga sa nauna tayo dun sa pinakamataas na hanging bridge, kaya hindi na tayo nalulula sa mga ganitong kataas na tulay. Pero para sa mga may fear of heights, siguradong matatakot pa rin kayo dahil nga sa kung titingnan nyo sa ilalim,
Medyo nakakahilo pong tingnan yung ilalim netong tulay. Grabe, medyo nahihirapan akong mag-drone dito kasi sa haba netong hanging bridge ay hindi po natin siya makuhanan ng buo kung halimbawang malapit lang yung drone. So, kailangan po nating lumayo, pumunta dito sa may bundok na bahagi para lang ma-fit natin sa ating screen etong hanging bridge. Sa haba po nitong aabot sa megit 560 meters mula dito sa sentro netong luba, tinatawid po netong hanging bridge, etong ilog, papunta dito sa Barangay Sablangan. Dahil nga sa mula dito sa sentro ng luba, papunta sa Sablangan, yung tinatawid na itong hanging bridge, kaya pinangalanan po itong Sablangan Suspension Footbridge. Dahil nga sa hindi ganun ka heavy duty etong hanging bridge na itong luba, kaya pinagbabawal po dito yung mga single na motor, yung mga bisikleta para nga maiwasang masira etong tulay. Tanging mga pedestrian, yung mga tao lang yung pwedeng tumawid dito para hindi siya masira o hindi maputol etong mga kable. So dito nga pala, mapapansin po natin na etong kable na ginamit ay parang ito yung kable na makikita natin sa mga poste ng kuryente. Dito naman ay purong bakal mula dito sa hawakan, dito sa barikada at hanggang dito sa inaapakan natin. Makikita nyo naman. So kung dito sa taas, yung tawiran ng mga tao, doon naman sa baba, yung balsa na yon, doon naman tumatawid o doon naman sumasakay patawid dito sa ilog yung mga motorsiklo o yung mga tricycle. Sa lapad netong ilog ay medyo mahirap gumawa ng maayos na tulay para makatawid dito sa kabila. May mga nakikita tayong heavy equipments at yung mga concrete mixer, pero yung ginagawa po nila ngayon ay yung pagsesemento dito sa embankment para kung halimbawang babaha itong ilog ay hindi na maapektuhan yung mga properties, yung mga kabahayan na nandito lang sa gilid netong ilog. Yun, so doon sa kabila, makikita po natin yung mga kabahayan na nandito sa Barangay Sablangan at dito naman yung sentro netong bayan ng Luba. Kumpara sa dalawang parte ng Luba, mas madami yung bahay dito sa kabila kumpara dito sa sentro ng bayan. Kaya naman mayat maya, bawat minuto may tumatawid na motorsiklo patawid dito sa kabilang bahagi ng ilog. Ayan, sakto. Sa baba lang netong hanging bridge, naabutan natin yung ilang mga motorista na tatawid dito sa ilog. Wow! Kakaibang paraan para makatawid itong mga motor doon sa kabila netong ilog. Sir, pag halimbawang baha, may mga tumatawid pa rin dito. Meron pag yung yelong yun, kapag yelo ng level ng tubig, pwede pa. Kung sa red, mas mataas pa sa yung red, hindi na. Bawal na. Kasi, bawal na kasi mas yung dagat. Pero ba't mas pinipili ng taong tumawid dito kumpara doon sa hanging bridge? Kasi mas malayo daw. At yung mga motor, maraming dumadaan dito na motor. Yung mga four wheels naman natatawid dito, saan sila dumadaan? Yung mga pupunta sa Banggod, doon sila dadaan. Yung mga punta naman dito, Loba to, kahit Tubo to Loba, dito dadaan. So dito nga pala, yung mga ganitong motor ay nasa 20 pesos yung pamasahe o yung babayaran para makatawid. Sa tao naman, kung magkano yung gusto nyong iabot ay tatanggapin nila. Papunta kayo saan, sir? Malayo yun dito. Oo. So eto lang yung paraan para makatawid kayo, ganun. Oo. Nakakatawid pa rin tong balsa pag halimbawang mataas yung tubig. Kahit motor yung
Hanggang ilang sasakyan po ba yung kayang masakay dito? Ay, pang motor lang to eh. Bale kung single, 4. Tapos yung tao naman, ilang katao? Kaya po yung 10. Yung tricycle, kayang makatawid dito? Oo. Makasakay? Bali, dalawa. Dalawang tricycle. Ayan, so nakita nyo naman kung paanong tumatawid yung mga motor, yung mga tricycle dito sa ilog. Bagamat merong ibang alternatibong daanan, tulad na lamang sa kalsada na binabaybay itong kabundukan, mas pinipili po nilang dito tumawid dahil nga sa mas malapit to dito sa kabila netong ilog. Doon sa unahan, yung Sabnangan at dito naman yung poblasyon netong Luba. Grabe, bumabagyo na. O, tingnan nyo, parang mabaliktad yung tulay. Nakatakot po siyang tingnan. Sobrang lakas na ng ulan, pero hindi ko magawang tumakbo. Hindi ko rin magawang magbukas ng payong dahil nga sa lakas ng hangin, baka tangayin yung payong. So, mababasa na yung camera. Let's go!